Hello pong muli mga kababayan, mga tambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po komentuhan po natin mga tambay. Ito pong abogado at dating congressman at acting president po ng Liberal Party na si dating Representative Lorenzo Erin Tanyada III. Mga tambay, ibang klase po ito. Nag-uudyok po ito ng impeachment para po sa kataas-taasang mga justices ng Korte Suprema dahil sa hindi po nila nagustuhan ang desisyon dito po sa kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ngayon po, nag-uudyok po na ang Korte Suprema naman po, ang mga justices ay dapat naman daw pong i-impeach. At talagang nananawagan pa sa taong bayan, mga kababayan. At alam naman po natin kung sino naman po mag-i-impeach dyan. At yan naman po ay makikita natin sa mga susunod na panahon, umano, di ang makakaliwa. Sila po ang lagi pong nangunguna dyan. Ganyan po ang ginawa nila sa Vice President. Hindi po ba? Hindi nawala ang mga makakaliwa na nag-impeach dito. Hindi po ba? Ngayon, nagsasalita na naman po sila, mga kababayan. At ginagamit po nila ang taong bayan. Taong bayan na naman po, mga kababayan. Itong mga tao na ito. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ito pong si dating congressman at Erin Tanyada. Ibang klase kayo. Pati taong bayan. Ginagamit nyo sa mga katarantaduhan nyo umano. Maaaring magsampa ng impeachment complaint ang mamamayan laban sa mga miyembro ng Supreme Court. Ito ang inihayag ng dating kongresista na si Lorenzo Erin Tanyada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party sa gitna ng pagkadismaya ng publiko sa naging desisyon ng SC na labag sa Constitution ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa dating mambabatas, wala silang balak isulong ang hakbang na ito. I am not advocating it, so if there's someone who feels that this constitutes a betrayal of public trust, then it is up to those people to file the necessary impeachment case. Hindi naman siya naniniwala na magdudulot ng constitutional crisis sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng SC. Binigyang diin ni former Representative Tanyada na nagawa na ito noon. The answer to that question would be to file an impeachment complaint against the Supreme Court and then cite the grounds. If they feel that there's a violation on Article 11 that can be considered culpable violation of the Constitution, then if not, we can go down to the pinaka lower ranked betrayal of public trust for not upholding Article 11. Samantala nagpahayag naman ang Tindig Pilipinas na hihintayin muna nila ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration bago sila magbigay ng panibagong komentaryo sa impeachment ni VP Duterte. Ayon kay Kiko Aquino Nakita niyo po mga tambay, ibang klase itong si Tanyada na ito. Talagang ginagamit pa ang taong bayan sa kanyang katarantaduhan. Sila lang naman yan. Ang taong bayan ba gaano ba karami ang taong bayan? Ang taong bayan ba yung nakapaligid lang po sa kanila? Yung sumusuporta lang po ba sa kanila ang taong bayan, mga kababayan? Ang taong bayan. Mahigit 100 milyon po tayo sa Pilipinas. Sila lang yan. Iilan-ilan lang yan. Yung laging laman ng balita. Sino po ba mga laman lagi ng balita? Ang ini-interview ng mga mainstream media, sila lang. Liberal, pink, makakaliwa, umano. Di ba? Mga korap na politiko, umano. Hindi po ba? Mga buhaya, umano. At syempre po, yung nagpapabagsak sa mga Duterte. Yan, ang kadalasan po yata, umano. Ang laman ng balita. Hindi po ba? Tapos ngayon, babanatan po tayo ng isang dating congressman na si Erin Erin Tanyada III. Ibang klase itong tao na ito, mga kababayan. Nag-uudyok at gamit na naman ang taong bayan. Hindi po ba kayo nagtataka?
Pagka itong mga tao na ito ay gumagamit ng taong bayan, kadalasan po, nasa kakaliwang panig. Nasa kakaliwang panig umano sila. Hindi po talaga sila para sa taong bayan. Hindi po ba? Kasi ang gusto ng taong bayan, katulad ni Kamanong, ang dapat imbestigahan at ang dapat sampahan ng impeachment ay yung napakarami at totoong magnanakaw sa bayan. Yung isang damukal na issue ng korupsyon at pagtataksil at paghuhuda sa bayan. Yan ang dapat sampahan ng impeachment kung talagang ikaw ay para sa bayan. Yan ang boses ng majority ng bayan, ng taong bayan. Yung sa inyo, pang sariling interes lang yan. Dito kay Erin Tanyada, kay Lorenzo Erin Tanyada, pang sariling interes lang yan. Kasi gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. Dahil pagka Duterte ang naupo, malabo na silang makabalik sa kapangyarihan. Hindi po ba? Hindi po katulad. Pagka napabagsak nila ang Vice President, madali na nilang pabagsakin ang nakaupo ngayon dahil sa dami ng issue. May issue pa ng pulburon. Di po ba? At syempre, meron pong kumukumpas dyan. May kumpas po yan. Yung mga tao na yan, katulad nito ni Acting Liberal President, si Lorenzo Erin Tanyada, at yung kanilang grupo, may mga grupo po yan eh. May kumpas yan. Diba? May mga sariling agenda yan. At sila lang po ang maikinabang kasama ang mga oligarko yata umano sa mga kumukumpas sa mga liberal. Hindi po ba, mga kababayan? Kumpas-kumpas lang yan. At may pondo yan. Alam naman natin ang liberal ay napapalibutan ng mga kaalyado at ang liberal yata umano ay sumusunod sa mga oligarko. Hindi po ba? Dating Congressman Lorenzo Erin Tanyada, naghahari na nga oligarkiya sa ating bansa. Kontrolado na nila ang ekonomiya, ang negosyo, ang ating bansa ay sila na halos ang kumukontrol. Pati ba naman sa politika, kukontrolin pa rin nila. Ano yan? Napakaswerte nyo naman, mga hindot kayo. Aping-api na kaming mahihirap. Ginagawa nyo kaming gatasan. At sa lahat ng bagay, ginagamit nyo kami. Puro taong bayan. Saka nakakita, i-impeach mo ang justices, 13 yon. Diba? Halos majority po ang bumoto ron. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, 13 justices ang pumabor. Pumabor na hindi ituloy impeachment dahil sa napakaraming paglabag sa article of impeachment ang ginawa pamumulitika ng House of Representatives. Ngayon, i-impeach nyo ang justices. Ang mga justices natin, ibang klase ka. Ibinabalita na po. Ibinabalita na yung plano na pag-impeach sa mga justices natin. Pero, yung sarili niya, iniiwas niya sa katarantaduhan. Umano. Sa iba niya pinapasa. Nagbibigay lang po siya ng idea. Nag-uudyok lang siya na para siyang makakaliwa. Umano. Ito po si Tanyada. Nag-uudyok po. At pinangungunahan niya na ang taong bayan. Planado na po ito. Kaya lang po nila ipinakikita na po at pinaririnig sa taong bayan na meron pong posibilidad na mag-impeach o mag-file ng impeachment sa Kongreso. Di po ba? Para po iwas pusoy. Dahil yung panawagan nila, sasabihin nila, umaksyon ng taong bayan. Yung taong bayan na sinasabi nila, puro makakaliwayan umano. At mga politiko na mga korap, mga magnanakaw umano. Ginagamit lang po ang taong bayan. Kaya po isang araw, hindi ka magtataka. Hindi po tayo magtataka isang araw. Meron na rin po nagpapile ng impeachment doon sa mga bumoto na pabor na huwag ituloy ang impeachment
ng mga justices natin. Ibang klase. Mas matalino pa sa mga sa Korte Suprema natin ito, sa mga justices. Itong katulad po nito ni abogado rin po ito eh. Abogado rin po ito si Lorenzo Erin Tañada, mga tambay. Abogado rin. Mas matalino pa sa mga justices natin ito si Tañada. Yung mga ganito pong nag-uudyok at naghihingkayat sa taong bayan ng impeachment ng mga hurado natin, ng ating kataas-taasing mga justices natin sa Korte Suprema, dapat po dito nadidisbar po ito. Dahil nag-uudyok ka sa taong bayan na i-impeach mo ang Korte Suprema, ang mga justices. Nag-uudyok ka inuudyokan mo ang taong bayan. Di po ba? Yung mga ganito na talagang matindi po ang sayad yata sa ulo nito dahil na sa kapangyarihan. Yung mga ganyan dapat po ilagay po sa hilera yan. Ilagay po sa hilera po ni Larry Gadon yan. Di ba? Kung si Larry Gadon nga na disbar, dapat yung mga ganyan abogado, dapat din po na disbar din po yan. Walang galang po Walang galang, walang respeto sa desisyon ng Korte Suprema. Majority ang nagdesisyon. Humigit kumulang 13 na justices. Kasi 15 po ang ating Supreme Court justices 13, halos ang bumoto. Pero pagdating dito kay Tañada, kinu-question niya yung mahigit 10 na bumoto. Ibang klase ka. Dapat po yan, sampulan po yan. Sampulan po ng Korte Suprema yan, itong si Tañada. Ibang klase po. Walang respeto po sa mga justice natin. Sa justice natin, walang respeto. Walang respeto sa hukuman natin. Sa ating Korte Suprema, wala siyang respeto. Hindi niya nirerespeto ang mga desisyon ng majority vote. At hindi niya nirerespeto ang mga justice natin. Yan ang napakasarap po. Napakasarap po yan. Na yan po yung madisbar. Sana po tutukan din po ng ating mga abogado yan sa pangunguna po nila Atty. Topacio at nila Atty. Torion, mga kabayan. Sana po bigyan din po ito ng kamukha po ng ginawa po nila Atty. Topacio, nila grupo po nila Atty. Torion. Di po ba sinampulan din po nila yung pambabastos po ng may mga journalist pa. Di po ba? Sila Haydarian, di ba? Si Larry Gadon, dating abogado. Hindi po ba? At yung isang congressman ng makakaliwa yata, yung nakanguwi, di ba? Ay sinampulan po nila yan. Di po ba? Nireklamo po nila sa Korte Suprema para po yan ay madisiplina hanggat maaari ay matanggalan po ng mga lisensya yan. At sana matanggal din sa pagiging politiko ang mga tao na yan, mga kababayan. Hindi po ba? Sana isama rin po ito. Isama rin po ito nagbabadya at nag-uudyok sa taong bayan na wag nang respetuhin ang ating justice system at wag nang respetuhin ang Korte Suprema. Ganito po ang lumalabas sa tao na ito. Kung lalagyan mo ng logic itong grupo nito ni acting president ng Liberal Party na si Lorenzo Erin Tañada III. Nag-uudyok po ito ng malaking gulo sa ating bansa. Korte Suprema, i-impeach mo sa Kongreso. Uubusin mo na ang ating justice, ang ating mga huwes, ang ating mga justice sa Korte Suprema. Uubusin mo, i-impeach mo halos lahat. Magtitira ka lang ng ilan-ilan. Ibang klase ka. Tapos sasabihin mo, hindi magiging problema at gulo sa ating bansa yan. Ikaw ang malaking problema ng bansa. Dahil una-una, abogado ka pa naman, hindi ka rumirespeto sa Korte Suprema. Ang dapat sa'yo, madisbar. Hindi po ba? Yan ang gusto ng taong bayan. Yung mga bastos at hindi gumagalang sa Korte Suprema, ay yan po ang dapat madisbar. At bigyan po ng disiplina ang mga taong yan. Mga abogado pa naman naturingan. Pero mga bastos at walang galang sa Korte Suprema. Hindi po ba? Dahil hindi po pumabor sa kanilang desisyon. Kung pabor sa kanilang desisyon, okay lang. Pero pag hindi pumapabor sa kanilang desisyon, kukwestiyonin mo ang Korte Suprema.
Parang sasabihin mo, ang Korte Suprema ay nababayaran at nabibili. Sino po ba nakaupo ngayon? Sino po ba nagpapabagsak sa Vice President? Sige nga, hindi po ba puro makapangyarihan tao sa bansa? Meron pang speaker, mga buhaya umano, at kasama pa ang halos gobyerno ng binagoong Pilipinas. Hindi ba yan ang dapat nyong silipin dahil sobrang pamumulitika? Bakit? Kaalyado na rin ba kayo? Magkakasama na rin kayo? Napabagsakin ang mga Duterte? Hindi malayo. Hindi malayo. Di ba? Dahil unang-una, nasagasaan po silang lahat ni dating Pangulong Duterte. Ang mga oligarkiya, nagbayad ng mga buwis na tama. Ang kanilang mga pagkakautang, nasingil. Di po ba? Kaya malaki po ang galit nila sa mga Duterte dahil yung dekada na nilang ginagawa na dinadaya nila umano ang buwis nila. Di po ba? At ginagago nila ang gobyerno umano. Nung pumasok lang si dating Pangulong Duterte ay hindi po nila nagago. Hindi po nila kayang gaguhin ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya nga napakarami nating nagawang build dahil nagbayad po sila ng tamang buwis at nasingil sila sa kanilang mga utang. At yung mga hindi nagbayad, ipinasara ang prangkisa. Di ba? Hindi binigyan ng prangkisa. Hindi binigyan. Dahil ayaw magbayad eh. Kaya matutuwa ba sila sa mga Duterte? At nanaisin ba nilang isang Duterte na naman ang manungkulan? Di po ba hindi? Mga kababayan, nananawagan din po kami. Nananawagan din po ang taong bayan. Nananawagan po kasi si dating Congressman na Lorenzo Erintañade na sa taong bayan na magsampa. Karapatan daw po magsampa ng taong bayan sa ginawa ng Korte Suprema sa desisyon na hindi nila nagustuhan. Sila yun eh. Na-impeach daw po ang ating kataas-taasang mga hurado, ang ating justices, ang ating judge, ang ating 13 mga justices. Ibang klase itong tanyada na ito. Ngayon, nananawagan din po si Kamanong. Nananawagan din si Kamanong at ang mga Pilipino. Manawagan po tayo na madisbar po ito. Mabigyan po ito ng karapatang parusa ng Korte Suprema dahil nag-uudyok po. Nag-uudyok po sa taong bayan itong abogado na ito na impeach ang ating kataas-taasang mga huwes, mga kababayan, ang ating mga justices. Manawagan din po tayo na madisbar po ito. Maparusahan po ito ng Korte Suprema dahil nag-uudyok po ito ng hindi maganda para sa ating bayan, mga kababayan, dahil po sa politika, sariling interes. At nakapanig po yata ito talaga. Ito yata ang mga liberal, mga kababayan, ay nakapanig na po talaga yata ito. Talaga yata ito. Makakaliwa yata umano talaga itong mga grupo na ito. Hindi kaya? Talaga po yata ito ang mga hari. Hari kaya ito umano ng kaliwa. Pati ang mga pink, ang liberal, at ang mga oligarko kaya ay sumusuporta rin sa mga kakaliwa. Sa grupo nila Joma, hindi kaya? Mukha yatang napaghahalata na po sila. Kasi pati simbahan hindi naman po lahat ng ating kaparian at kamadrihan ay sumusuporta sa kaliwa. Pero marami yata umano. Napaghahalata po. Hindi nyo po ba nahalata? Magmula po nung umupo ang binagoong Pilipinas, nung hindi po presidente at wala sa kapangyarihan ng mga Marcos, lagi po silang nasa karsada. Pati po ang kaliwa. Sinusunog po nila yan. Di ba? Hindi nyo ba napansin ngayon? 3 taon na. Ginagawa pa rin po ba nila na Marcos magnanakaw? Marcos diktador? Nasaan ang human rights na mga chinugi ng mga Marcos nung martial law? Ginagawa pa ba nila yan? Mga kabayan, hindi nyo ba napaghalata? Ngayon,
Nakita niyo ba ang ginagawa ng mga kakaliwayan ng mga nasa simbahan, nasa yung mga pare at madre? At ginagawa po ba ng mga liberal yan at mga pink na binabatikos at nagsusunog pa sila ng mga pagmumukha ng mga Marcos ngayon? Na Marcos ay magnanakaw, Marcos ay naggumagamit ng pulburon at ng coke. Nakita niyo ba? Kaya ngayon ka magtataka, nung pumasok na po ang binagawang Pilipinas, pati po yata ang gobyerno ng Marcos Jr. umano ay kasama na rin yata nila. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganyan na po ang ating gobyerno. Nung makabalik po sila, naging walang hiya na po yata. Naging walang hiya na. Kaya po ang ating bansa ay dire-diretso na po sa basurahan. Tayo lang naman ang mapupunta sa basurahan eh. Tayong mahihirap. Yung mayayaman, hindi mapupunta sa basurahan yan. Sagana-sagana yan eh. Sagana-sagana sa pera ng taong bayan. Pati ang inuutang natin, ay sila pa rin. Ang inuutang pala nila, sila pa rin ang nakikinabang. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, nananawagan po si Acting President ng Liberal Party, si Erin Tanyada, ng impeachment ng mga justices. Nananawagan din po si Kamanong na bigyan po ito ng parusa hanggat maaari ay madisbar po ang tao na ito. Dahil karapatan din po nating manawagan katulad niya. Nananawagan po siya. Manawagan din po tayo. Nabigyan po sana ito ng karapatang parusa, disiplina ng Korte Suprema. Itong tao na ito. At yung grupo niya. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po mga kabayan. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ate LB, at si Ma'am LB, at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po mga kababayan, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, thank you po sa mga nagla-like, share, subscribe, at sa mga nagsusubscribe po sa atin. Ulitin ko po, mga subscribers po, at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po yung dasal at panalangin po mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila, lalong-lalo po ang kalakasan at buhay ay madugtungan pa po ng dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At sa muli po mga kababayan, thank you po. Happy weekends po. Ingat po tayo. Magdasal din po tayo na tayo po yung maingatan. Paalam. Bye-bye.